Mainit ang usapan ngayon sa The Herd Podcast tungkol sa kung sino nga ba ang mas bagay na duo ni Luka Doncic sa Los Angeles Lakers. Habang maraming humahanga sa galing ni Austin Reeves, marami ring analyst ang nagsasabing baka hindi siya ang ideal partner ni Luka sa long term. Ang pangalang lumitaw, si Lauri Markkanen. Ayon sa diskusyon sa The Herd, kahit solid ang playmaking at hustle ni Austin Reeves, medyo limitado siya kapag pinag-uusapan ang pagiging duo fit ni Luka Doncic. Si Reeves ay mahusay sa ball movement, pick and roll execution at mid-range scoring. Pero sa sistema ni Luka, kadalasan si Luka na mismo ang humahawak ng bola at nagkokontrol ng opensa. Ang problema, kapag wala sa kamay ni Reeves ang bola, nababawasan ang impact niya sa laro. Kaya nga tinanong ng panel, sino ang mas perfect fit para sa isang superstar na tulad ni Luka? Ang unang lumabas na pangalan ay si Giannis Antetokounmpo. Walang duda, dream pairing ito. Ang athleticism, transition dominance at defensive versatility ni Giannis ay perfect complement sa playmaking ni Luka. Pero ayon sa source, gusto pa ring manatili ni Giannis sa Milwaukee Bucks kaya medyo malabo ang senaryong iyon. Ang realistic second option daw si Lauri Markkanen. Ayon sa mga analyst, mas swak si Markkanen sa modernong sistema ng Lakers kasama si Luka. On the Utah Jazz, Lauri Markkanen is a budding star. He's younger than Reeves. He's a big. I think he had 50 points earlier this week. Was outstanding in the summer. Markkanen's been a great scorer since he walked into the league. Big guy that can run the floor. I would keep an eye. You pair a couple Euros, Luka and Lauri Markkanen. I know he's not an awesome defender, but I would just keep an eye on that going forward. Again, I'm not trying to trade Austin Reeves, but I just put that on your radar. All right. Bukod sa pagiging 7-footer na kayang tumira mula sa labas, kaya rin niyang mag-space ng floor at maglaro off-ball. Bagay na importante kapag si Luka ang primary creator. Kapag nag-double team ang kalaban kay Luka, automatic may open look si Markkanen sa perimeter. Idagdag pa natin si DeAndre Ayton sa kombinasyon na yan. Ayton sa paint, Markkanen sa wing at Luka sa taas ng key. Isang napaka-balance na trio na pwedeng umatake sa loob, sa labas at sa transition. Ibig sabihin, lalawak ang spacing ng Lakers at mas mahihirapan ang depensa ng kalaban. Hindi na kailangan si LeBron ang laging magbuhat ng offense dahil may sapat na firepower at flexibility na ang lineup. Ayon pa sa ilang miyembro ng Lakers community, kung long-term success ang pag-uusapan, mas may value raw si Markkanen kaysa kay Reeves. Mas mataas ang ceiling, mas consistent ang shooting at mas malaki ang defensive upside. Pero syempre, hindi ito madali. Si Austin Reeves ay paborito ng mga fans at kilala sa kanyang loyalty at chemistry sa core ng team. Kaya kung itutuloy man ng Lakers ang ganitong klase ng trade, siguradong magiging emosyonal na usapan ito sa buong Lakers Nation. Kung tutuusin, tama ang punto ng The Herd. Si Austin Reeves ay mahusil na role player. Pero kung ang goal ng Lakers ay bumuo ng championship caliber core sa paligid ni Luka Doncic, kailangan nila ng mas mataas na tier na partner. Isang player na kayang magbigay ng elite spacing, length at defense. Si Lauri Markkanen ay swak sa blueprint na yan. Ang tanong, handa ba ang Lakers management na isakripisyo ang chemistry para sa mas malaking potential na panalo? I-comment ninyo na lang po sa ibaba ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Maraming salamat po!